sakripisyo nilang ginawa. At sa bandang huli, sasabihin sa iyo, kasi buhay po yun eh. Sasabihin sa iyo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ano po yung pwede kong gawin? Para masuklian ko man lang magantihan yung ginawa mo sa akin. Nakabutihan ng mailuwal itong aking anak na to. Siguro po, pamilyar na kayo sa mga kwentong kay, sino ito, yung kay Aladdin. Ayun, yung genie ba, yung ginagano sa, saan ito? Sa bote, tapos lalabas. Diba? Paglabas doon, sasabihin kung ano yung kahilingan na gusto kong gawin. Alam niyo po, sa buhay po natin, maaaring may pwede tayong nangyari sa atin na naganap na ito. Na naitanong mo sa iyong sarili, Lord, ano po yung pwede kong gawin para magantihan o masuklian ko man lang yung ginawa mo sa akin kabutihan? Expression po ito ng pasasalamat nila sa mga bagay po ito. Pero alam niyo po ba, sa isang banda, titingnan pa po natin ang isang mukha kung paano pa po ang dapat natin gawin. Kung kayo po yung mayroong banal na kasulatan, ay pag-aralan po natin yung isinulat po ni Apostol Pablo sa mga Tagalog. Isang oras sa mga. Sabi ko dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo. Ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapatid nyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, makapangyarihan po sa lahat. Narito po ang iyong banal na salita na amin pong pag-aaralan. Naniniwala kay Panginoon ang iyong Santong Espiritu po ay isa sa amin upang maunawaan po namin at mangungusap ka po sa puso ng bawat isa po sa atin. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at salamat po sa ganitong pagkakataon sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro po, magtanong na tayo kung anong pwede natin gawin. Sinagot po ng banal na kasulatan. Alam niyo po ba yung ginawa ng ating Panginoon? Higit pa sa lahat ng bagay na ito. Yung biyaya, yung kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Sa inyo po at sa akin. Nang ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, pinawi ang inyong mga kasalanan. Na imbisa na, tayo po ay tiyak na sa impyerno. Ang inyong buhay, binigyan ng magandang pagkakataon. Ginamot ng Diyos yung kasalanan na nasa atin ngayon. At binigyan niya tayo ng magandang pagkakataon. Ito yung kabag, ito yung awa ng Diyos. Na inyong tinanggap, na ating tinanggap sa Kanya, na ngayon ay dapat natin kilanlin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Ang Diyos po patuloy pong nagbibigay sa atin ng Kanyang kagandahang loob. Kaya naman, ang tanong pwede natin sabihin, Lord, alam po namin kayo po ay namatay sa cross. Alam po namin, Panginoon, ang iyong buhay, ang iyong dugo, inialay niyo para sa akin. Lord, ano po yung pwede kong gawin? Alam niyo po yung introduction kanina, nung kanta, instrumental lang po siya, yung I offer my life. Diba? Pwede rin siguro niyo sabihin, Lord, pwede ko pong, ang aking buhay, pwede ko pong ibigay sa iyo. Kaya nga po, unang-una po natin makikita, dapat sinagot ng Biblia, una natin makikita dito, dapat ang gawin ng isang tao, ibigay muna ang sarili sa Diyos. Una. Ibig sabihin, kung gusto natin mag-respond sa Panginoon, sa lahat ng ginagawa ng Diyos ay yung buhay na kagandahan, kabutihan. Iniingatan ka, binibigyan ka ng magandang kalusugan, binibigyan ka ng magandang kapalaran. Unang hinihingi sa iyo ng banal na kasulatan. Una, ibigay mo ang iyong sarili sa Diyos. Paano po ito ang tanong ito? Alam niyo po ba? Ito ang buong katungkulan ng tao. Yung iyong sarili, yung katawan mo, kailangan itong mayroong pagsunod sa Diyos. Sapagkat bakit po? Hindi, yung lahat ng narito sa daigdigan, pag-aari naman ito ng Diyos. Hindi
Kumbaga, hindi ito masyado kailangan ng ating Panginoon. At ang kailangan ng Diyos, kayo, yung inyong sarili. Kaya nga sabi dito, iharap ninyo, sabi niya doon, ang inyong sarili. Ang kinakailangan dito, yung katawan natin, iharap sa ating Panginoon. Ang katawan ay para sa Diyos. Yung katawan po natin, para po talaga sa Diyos ito. At ang Diyos ay para sa katawan. Ito po yung kagandahan natin. Kaya ang sabi dito, ako'y namamanik sa inyo. Yung sinabi po dito, verse 1, sabi niya, ako'y namamanik sa inyo. Naniniwala po ba kayo na ang nagsasalita dito sa Biblia ay ang Diyos? Amen po ba? Kaya po nga si Apostol Pablo na sumulat dito, gano'n na lamang ang pagnanais kasi ng mga tao. Ako'y namamanik sa inyo. Kumbaga, ito'y pinapakiusap sa inyo. Gano'n rin marahil ang Diyos sa atin ngayon na nagsasabi sa iyo, nakikiusap ako sa inyo. Gayong kahit po siya mayroong authority, mayroong kapangyarihan, pinakamataas, pero yung express niya, ako'y namamanik sa inyo. Ano ibig sabihin po ito? Ito po yung kanyang malasakit sa inyo. Ito yung pag-ibig niya sa inyo. Ito yung concern niya sa inyong katawan, sa inyong buhay, sa inyong kaluluwa. Iharap natin ang ating katawan sa ating Panginoon. Ito yung kanyang malasakit. Iharap ang katawan bilang isang handog na buhay. Siguro po nagtatanong tayo, paano ba maiharap ang aking sarili bilang handog na buhay? Eh, buhay naman talaga ako ngayon. Di ba? Ano kaya ako iharap ng aking sarili bilang handog na buhay? Ito po yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Ito yung kalugod-lugod sa Panginoon. Ito yung katanggap-tanggap sa Diyos. Ibig sabihin yung kompleto mong pagsuko ng iyong buong pagkatao sa Kanya. Alam niyo po noong unang panahon sa Old Testament, yung sinasakripisyo, yung pinapatay po ng mga tupa, kung ano mang inialay noon, ay wala pong kapintasan. Kalugod-lugod, pinakamabuti, pinakamainaw. At ang sabi ng Panginoon sa atin ngayon, iharap natin ang ating katawan bilang handog na buhay. Ibig sabihin, ang magmamayari nito ng iyong buhay, na ngayon ay kung bakit tayo humihinga, ay dapat ang Diyos. Ang Diyos ang dapat nagkukontrol nito at hindi po tayo. Huwag po natin sabihin, ako ang may-ari ng aking buhay. Pahiram lamang sa atin ng ating Diyos ito. Kundi ang dapat po natin makita dito, kompleto ng pagsuko at sabihin mo sa iyong sarili, Lord, hindi na po ako ang may-ari ng aking buhay, hindi kayo ang may-ari. Yung gusto ko, Panginoon, ay hindi ko po gusto at sundin ko ang inyong kalooban. Ito ang lubusang pagsuko sa ating Panginoon. Sapagkat, dito natin maipapakita at dito nagbibigay lugod tayo sa ating Panginoon. Yung pagtatalaga natin ng ating sarili sa ating Diyos. Alam niyo po ba? Hinahanap ng Diyos ng mga tao na dapat siya ay sumasamba sa ating Panginoon. Yung tunay at dali sa mga gawaing spiritual, katulad ng 10 ito, diba? Gawaing spiritual ba? Pananalangin